Panginoong Diyos na mapagpala sa lahat, ngayong gabi, nananatili po kahit kailan ang kabutihan mo, hindi nagbabago sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin sa gabing ito, sa pagkakataon na dinala mo kami sa lugar na ito, upang patuloy na maalaala, Panginoong Diyos, ang patuloy na pag-ibig mo, bawat sandaling may hininga at may buhay kami, ipinapaalala mo sa amin na ang katapatan mo ay hindi nagmamaliw. Salamat sa pagkakataon na kami po ay dinadala mo sa ganitong mga sitwasyon na kung saan, Panginoong Diyos, naaalala ng bawat isa na ikaw ang may-ari ng lahat na nasa amin. Ngayong gabi, ikaw lamang yung Diyos na patuloy na maparangalan at mapapurihan sa bawat bahagi ng aming gagawin. Salamat sa pagkakataon, pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay. Ang pagkilos mo sa gabing ito, pinasasalamatan namin. Ang presensya mo, ang banal mong Espiritu na gagawa sa buhay ng bawat isang naririto sa gabing ito. Salamat po. At ipinagkakatiwala din namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang mga gagamitin mo sa gabing ito para maghatid ng iyong mga salita, pagpalain ng kanyang buhay. Ang bawat bahagi ng gagawin sa gabing ito, ikaw lamang ang maparangalan at patuloy na maitaas ang pangalan mo, makita ang kabutihan mo. Salamat din, Panginoong Diyos, sa bawat isa na nakadalo, patuloy na pagpalain ang buhay na bawat isa. Patuloy yung ipadama ang iyong pagmamahal sa pamilyang ito, sa mga pusong nalulungkot. Salamat dahil katatagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Bibigyan ng kagalakan, aaliwin ng patuloy, Panginoon. At patuloy ding ingatan ang kanilang mahal na ina sa pag-uwi dito sa tahanan na ligtas at maayos pong makakarating. Gayon din po, Panginoong Diyos, hayaan po ninyo na ang kalooban niyo mangyari sa gabing ito. Salamat po sa lahat-lahat, maging sa katugunan ng aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa inyong lahat. Okay, so hinihiling po na tayo sa ating pagpapatuloy. Tayo ay aawit muli ng mga papuring awitin, praise and worship. Hinihiling ko yung mag-lead sa gabing ito. Sige po, muli kong hiniling na tumayo po tayong lahat. Ayan po, so may kopya po dito sa harapan, hindi po tayo mahihirapan. Ngayong gabi po ay simula po nating aawitin ay Amazing Grace. Tunay nga po na nakakamangha po yung biyaya ng Panginoon. Wala po siyang katulad sa ating mga buhay. At araw-araw, lagi niyang pinapatunayan yung katapatan niya, yung kabutihan niya sa bawat isa sa atin. So ngayong gabi, kalimutan mo muna kung anong mga sitwasyon, meron ka dapat po na pasalamatan natin at acknowledge siya, presensya ng Panginoon narito sa ating kalagayan. Thank you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a love, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope, secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free.
mercy reigns. Amazing love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbid to shine, but God who calls me here below will be forever mine, will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are Jesus, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Oh, how marvelous, how wonderful is my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. I stand amazed in your presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. Oh, how marvelous, how wonderful is my
Jesus, hallelujah. Oh, we declare your glory in this place, oh God. We declare your presence in this place, Lord. Jesus, just open the heart of your people, oh God. Oh, hallelujah. We honor you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You alone are worthy. You alone deserve to be praised. Jesus, hallelujah. Ikaw lamang po, Panginoon, yung makapagbabago ng aming buhay from everlasting to everlasting, O God. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Lord, yung lugar na ito, Panginoon, ay patuloy niyo pong balutin ng iyong kapangyarihan ngayong gabi, Panginoon. Na yung bawat salita mo na mapapakinggan at aabot sa bawat puso at tainga na mga makikinig, Panginoon. Lord, our life will never be the same again, oh God. Hallelujah, hallelujah. Ito'y magdadala ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Jesus. Only in your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat po sa gabi ito sa presensya mo. Lord, we are fully convinced, oh God, na nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, touching the heart of your people. Hallelujah, mula dito sa harapan hanggang sa pinakasulok-sulok na dako, Panginoon, sa lugar na ito. Wala ka pong lalampasan ngayong gabi, Panginoon. Hindi masasayang inyong mga salita na maririnig ng bawat isa, Panginoon. Salamat po. It's only you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Peace na nananabik sa ating tahanang makalangit, upang kung mabihisa na tayo nito, ay hindi tayo matagpuang hubad. Verse 4, habang nakatira pa tayo sa tuldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil sa nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na nating mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Verse 5, ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Ang Diyos po ang patuloy na maluwalhati sa kanyang mga salita. Ngayong gabi, mga minamahal, mga kabataan, gusto ko pong sariwain sa inyo ang mensaheng mag-uugnay sa saan ba tayo pupunta pagkatapos na masira yung ating tahanan na tinitirahan ngayon. Bagay na binasa natin. At titingnan din natin saan ba tayo galing. At kapag umalis na tayo dito, saan tayo pupunta bago tayo pupunta sa langit? Manalangin muna tayo. Ama, sa sandaling ito, amin pong hinihiling ang iyong patuloy na pagbigay ng diwa ng pangunawa at karunungan sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Dito po sa binasa natin, nabanggit po dito na mayroon na tayong tulda. Ang tuldang ito ang ating katawan. Ang tulda tulad ito. Ang tulda po ay pansamantala lang po yan. Pagkatapos ng event dito, alisin na yan. Ganun daw yung ating katawan na ito. Yung tinitirahan mo dyan. Ikaw na nakatira sa katawan mo, tulda yan ang sabi sa binasa natin. Pansamantala. At darating ang araw na aalis tayo sa tulda na yan at papasok tayo sa pangwalang hanggan, eternity. At yun ay hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ito ay gawa ng Diyos.
Pero kailan ito mangyari sa buhay natin? Ang sabi ng mga kasulatan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sa huling bahagi ng verse, sinasabi doon, at ang katawan ay babalik sa alikabok, gaya ng dati, subalit ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, ay babalik sa Diyos na pinagmulan nito. Ibig sabihin, mga kakapwa ko magulang, mga kabataan, makinig. Ang pinanggalingan natin hindi dito sa lupa, galing tayo sa langit. Noong maglabing-labing si tatay at si nanay mo, at dagdag po yung itlog at ang sperm cell na buo ang katawan mo, yan lang ang naibigay ng magulang natin. Pero yung spirito mo, yung kaluluwa mo, it is from God. Yan yung image of God. At yan ay nakadesign ng eternity. Hindi yan namamatay. Ang namatay, yung katawan natin kasi umalis na yung ating soul, yung ating spirit. So makinig ka, dapat tandaan mo ito. Hindi ka nabubuhay dito sa sarili mo lang. Ang Diyos na nagbigay buhay sa iyo, may plano siya sa iyo kung bakit dito ka sa lupa. At dapat mamulat ka sa katotohanan na habang nabubuhay ka, may responsibilidad kang dapat matutunan. Dapat lakaran mo yan. Otherwise, hindi mapulpil ang araw mo dito sa lupa. So, it's very clear, our journey, it's not from on earth, it's from heaven. Nung isinilang ka, mula nung isinilang ka, that image of God, the soul, the spirit that from God, inilagay sa katawan. Ang naibigay lang ng magulang natin, yung ating physical characteristic. But your soul is from God. Your very life is from God. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Now, nabasa natin dito na tayo ay nakatira sa tulda. Yun ang ating katawan. May katawan na Coca-Cola body, may garapon body, cocaine can, ano man ang klase ng katawan mo. But, the image of God is within you. The very life. Kaya bawat isa sa atin ay hindi ka sinilang na aksidente, may plano ang Diyos sa iyo. May iba-iba mga sitwasyon ng buhay. But, pag naintindihan mo na galing para sa Diyos ikaw, magkakaroon ka ng pagbabago ang takbo ng buhay mo. So, kailan mangyari na tayo alis dito sa katawang ito? Mula nung isinilang ka, halimbawa, 70 years. Sige, bilang taon na? 17? 18. Wow, kabata-bata pa no? Makinig kayo mga kabataan, mga tatay. Ito nangyari kay Dave. Hindi pa dapat talaga ito eh. Bata pa eh. Sayang. Pero bakit nangyari? May tumakbo rito nung napakatuloy, nakainom pa. Bumunggo sa truck. Alam nyo, responsible kayo sa buhay na binigay ni Lord sa inyo. Ang problema kung ang nagka-drive sa buhay nyo, ibang klase. Intuition ng kadiliman. Malapit talaga ang aksidente. Lalo na kung may sama ka ng loob, problema. At yan naman ang takbuhan natin, kapag may problema. Ako dati, ganyan ang buhay ko. Mula nung mag-13 years old ako. Tapos yung aking kuya-kuya, yung parang kay Andoy na namatay na dyan sa Purgono. Umaga pa, bilog na lang hinahanap. Yan ang buhay ko dati. Yung trabaho namin, yung nagasahid ng alamang sa dagat. Kaya pag walang kawan, pag walang isda, bilog, tuba. So, anong information na nasasagap ko? Ganun, kaya naintindi ko yung buhay ng mga kabataan. Pag magsalita ako noon sa mga mas nakatanda, kala mo ko ako pang natanda eh. Salamat sa Panginoon, nakarinig ako ng kayo salita na bagong buhay ko. Ito, buhay pa rin ako ngayon. Glory to God. Kaya kung gusto nyo na mabago ang takbuhin nyo, magdesisyon ka habang may lakas pa, may panahon pa. Amen. So yung panglalakbay natin, hanggang kailan? Kapag umalis na tayo sa ating katawan. May iba-ibang dahilan. Yun po yun. Masakit yan. Masakit. Sa mga naiwan. Ay yung umalis, wala na yun, payapa na yun. Yan, kahit bugbugin yung katawan ni Babe, hindi naman makaramdam yan. Then yung soul, the spirit is no longer within the body. Umalis na. Yun na yung next chapter ng buhay natin. Now, sabi nga sa Proverbs,
pag dumating ang araw na yon, pag hindi tayo makakilala sa Panginoon, yung nag-i-energize na lang sa buhay natin, yung yabang natin. Pero lahat ng yun, parang hangin lang yun na kapag sumingaw, wala na rin. Natutuwa lang. Ang ganda, pag may yabang, tapos may pira ka, parang, sa tingin mo, parang magagawa mo lahat. Pag sumingaw ng hangin, wala na. Kaya kapag nagyabang ka, sabi ng mga kasama mo, grabe, lakas ng hangin na. Ganun lang yun, mga kabataan, mga kapwa ko magulang. At yan ay nangyayari habang buhay pa tayo dito sa lupa. Pero yung Creator natin, naghihintay, na magkaroon tayo ng desire, na magkaroon tayo ng hangarin, na yung ating panabikan, yung walang hanggang tahanan o katawan, na ibibigay niya sa ating panabikan ng araw. After this life. So bago tayo doon, ito na. Kung ang isang tao malis, mula nung isinilang ka, after 70 years, medyo busog ka sa buhay sa lupa, o 80 years, sabi sa mga awit, 139 verse 19, if I'm not mistaken, ang buhay ng tao hanggang 70 years, pero kung malakas ka, umabot ka pa ng 85, 90. Pero mga panahon na yan, parang walang ganong mabuhay. Kasi ang pagkain mo, kapiraso na lang. Pag mupot ka sa CR, hindi ka rin makasiar. Ang dami mo nang naramdamang sakit. Yung panglasa mo, wala nang gana. Ang dami mong pira, hindi ka naman makakain ang gusto mong kainin. Wala na. So, maraming mga tao dahil dumadami ng mga kapigatihan, parang ayaw na nilang mabuhay, gusto nilang magpunta sa Creator nila sa langit. That's true. Pero sabi ng salita ng Diyos, alalahanin mo ang may lalang sa iyo habang bata ka pa. Dapat alalahanin mo siya bago dumating ang mga taon na yun, na hindi mo na maramdaman ang tamis na mabuhay sa ibabaw ng lupa. Kailan yun? Kapag tumanda ka na. Walang gana mabuhay. Ha? Ang buhay, maraming mga pasanin, mga problema. Subalit, mga minamahal, lahat ng yun ay nag-contribute ng kasangkapan para ikaw ay kumilala sana sa may lalang sa iyo. Kaso, kuminsan ang puso ng tao nagmamatigas, nagmamayabang, ayaw kumilala sa kanyang Creator, basta may bigas lang, may pira. Kalayawan ang inuuna natin. Yan po ang buhay natin, the nature of man. At ang tawag dyan, because we are sinners, makasalanan tayo. Kaya mapalad yung mga taong ang puso nila ay magpakumbaba sa Diyos at kumilala sa Diyos kasi mabago ang kanilang direksyon ng buhay. Kaya kung napansin nyo, bakit may mga tao mas gusto nila sa mga magdalo ng mga gawain sa simbahan, sa church? Kasi sila yung mga taong may hangarin na gusto maging totoo sa relasyon nila sa Diyos. Yung iba naman, basta makakain lang, tulog, kung ano mga ano, yun na yun. But may mga tao naman na nananabik sila na makilala na yung kanilang pansamantalang buhay dito sa lupa ay maihanda nila sa pangwalang hanggang tahanan na kanilang pupuntahan pagdating ng araw. So kapag namatay ng isang tao, maalis na sa tolda at tayo ay wala ng bahay, saan pupunta ang katawan natin o ang kaluluwa natin? Sa mga nakaraang linggo, gabi, nabasa dito sa inyo yung kwento tungkol kay Lazaro at saka sa mayaman. Sa Lucas chapter 16, 19 to 31, kung hindi ako magkamali. Now, doon mababasa natin, sinabi ni Kristo Jesus mismo habang nandito siya sa lupa, na ang dalawang ito ay namatay. Natapos ang lakbay nila sa daigdig. At si Lazaro, dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham. Yung mayaman naman, inilibing. Wala na sila dito sa ibabaw ng daigdig. Ano man ang mga gawain sa ibabaw ng daigdig, wala na silang alam dito. Dahil si Lazaro dinala na sa sinapupunan ni Abraham. At ang lugar na yun ay ang tinatawag nating Hades. Hades. Ang tawag dyan ay Hades. Lugar na pinupuntahan ng mga namatay na. Yung mga kaluluwa o yung spirito natin doon napunta.
Subalit sa Hades, mayroong dalawang lugar o silid. Kung sa Palawan pa ay northern part of Palawan at saka southern Palawan. Sa gitna ay mayroong bangin. Itong si Lazaro, ang sabi sa Biblia, dinala siya sa lugar na kung saan ay inaaliw siya. Hindi. Diyan lang yan siya, oh. Sige po, medyo bigyan daw daan yung parating. Magandang gabi po sa mga bagong dating. Maaaring magtataka kayo bakit ganito ang style. Ito po ay mga alituntunin tungkol sa health protocol ng ating gobyerno. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanilang masidhing pagsisikap for our safety. Ano po? So, sumunod po tayo sa gusto nilang mangyari. Okay, ituloy ko po yung aking sinasabi. Isang interesting na bagay, mga kapatid, na itong dalawang ito, nung mamatay, si Lazaro, dinala, sa Hades din siya dinala, pero yung kanyang kinaroroonan ay inaaliw siya doon. Pinupuri yung kanyang buhay dito sa lupa. At yung mga taong napunta doon, kasama niya si Abraham, kasama niya yung mga banal sa Biblia. Pero yung mayaman, ang sabi dito, na napunta siya doon sa lugar ng pagdurusa. Pagdurusa. At nung makita niya si Lazaro, nanalangin siya kay Amang Abraham. Sabi niya, Amang Abraham, suguin mo si Lazaro dito sa kinaroonan ko. Isawsaw niya yung daliri niya sa tubig at papatakan ng dila ko para marilig ako sa grabing init sa lugar na ito. Sa alab na ito. Connected pa ba kayo sa aking sinasabi o yung isip niyo kung saan na gumagala? Malaman mo yun kung wala na, hindi ka nakakunik, wala ka na signal. Wala ka na maintindihan. Nadidisturb ka na sa kunting galos-gos sa kapaligid. Kung nag-aaral ka, ewan ko lang, kung may matutunan ka, yan, lalo ngayon, module na lang. Sinanay na mag-aaral, yung bata. Ang bata na magsabi, Nay, ansiran mo na yan, Nay. Dati sinanay sabi, Nak, ansiran mo na yan, iba. Sabi ng anak, Nay, ansiran mo na yan. Napunta tayo doon kasi maraming nakakwentuhan. Minig kayo, sayang ito. So, just imagine, yung panampalataya ng mayaman na yun na namatay, kakapirasong tubig, makarelieve ng alab na kanyang naramdaman. Nung marinig yun ni Abang Abraham, sabi niya, anak, hindi pwede magpunta sila sa Lazaro dyan dahil sa pagitan natin may bangin. Para yung galing dyan sa iyo, hindi makalipat dito, at yung galing dito sa amin, hindi makapunta dyan. So, binago niya yung kanyang statement. Sabi niya, Amang Abraham, suguin mo na si Lazaro sa bahay ng tatay ko dahil may 5 kapatid pa ako doon para mag-Bible study si Lazaro sa kanila, tulad nitong ginagawa natin, at para mabigyan ng warning yung 5 kapatid ko doon, baka sila dito rin mapunta sa kinaroonan ko. Sabi ni Abraham, anak, andun na yung sulat ni Moses at mga propeta. Ibig sabihin, andun na yung Old and New Testament Bible. Bayaan mo, paniwalaan nila yon. Sabi ni Lazaro, Ama, mas epektibo kung yung patay yung mag-Bible study. Sino sa inyo dito yung gusto yung namatay yung mag-Bible study sa inyo? Ewan ko lang kung may makinig. Sabi ni Abraham, sabi niya, kung hindi sila maniwala sa mga nakasulat sa Biblia, kahit patay ang mag-Bible study sa kanila, hindi pa rin sila magsisisi. Tigas pa rin ulo. Tigas pa rin ang puso. Now, sa bahagi ng kasulatang ito, hayaan yung mga kapatid, linawin natin dito saan pupunta ang patay at ano ang kanilang kalagayan. Sa kasaysayan ni Lazaro at ni Mayaman, mayroon 2 lugar at ang lugar ngayon ay tinatawag na Hades. Ulitin ko, may isang bahagi sa Hades na
paraiso at ang isa naman ay pagdurusa. At doon napunta ang mayaman. Na kung ating i-observe ang mga sitwasyon doon sa pagdurusa, makita natin mga minamahal na kapag namatay na pala tayo, ang tao, ang katawan natin maiwan dito sa lupa, babalik sa alikabok, ililibing niya ng mga nabubuhay pa, pero ikaw babalik, pupunta sa Hades, sa lugar ng mga patay, subalit, dipindi kung ano yung buhay mo dito sa lupa. Kung mapunta ka doon sa paraiso, o mapunta doon sa pagdurusa. Taryo po yun, Hades. At yung lugar, yan ang panahon na tayo ay wala ng tahanan, wala na tayong tulda, o wala na tayong katawan, wala tayong damit. Hubad tayo sa sinasabi ng kasulatan, we are unclothed. Hanggang kailan yun? Na unclothed ka. Mula nung umalis ka dito sa lupa, hanggat hindi pa magkaroon ng resurrection from the dead, hindi pa babalik si Kristo dito sa lupa, manatili hubad ang mga tao doon. Wala silang katawan, they are spirit. Wala silang katawang kagaya nito. So may panahon na ang tao ay walang katawan at ito ay nasa lugar ng mga patay, sa Hades. Pero depende kung sa paraiso ka o kaya sa pagdurusa. Yun po ang sitwasyon. Now, kung ikaw ay nasa pagdurusa, makikita natin na ang taong namatay, hindi nawala sa kanya yung kanyang pag-iisip, yung kanyang alaala. Pati yung kanyang pakiramdam, andoon pa rin. Yung nawalaan lang ng pakiramdam, yung ating katawan kasi umalis ka na doon. Gaya ni Dave. Kahit na apak-apakan niya ng katawan niya, hindi na makaramdam, kahit kausapin mo, hindi na makarinig yan. Dahil ang kanyang spirit, ang kanyang soul, wala na dyan. Now, kapag nandoon na raw tayo sa Hades, yung andoon pa rin yung ating remembrance, yung ating alaala, at yung ating damdamin, nasasaktan tayo doon. Kaya yung mayaman, sabi doon, naghihirap siya sa alab. So kung kayo ay hindi natatakot sa mga araw na darating, hindi ka naniniwala, malaman mo rin pagdating ng araw. Pero sana, bago dumating ang katapusan ng paglalakbay mo dito sa lupa, sana magkaroon ka ng hangarin na makilala si Kristo na magbibigay buhay sa iyo. Let's go on. Pangalawa na makita natin observation dito, mga minamahal, hindi ka na ang taong mamatay, hindi na makaalis doon. Hindi ka na makabalik dito sa daigdig. Mayroong mga idea na kapag namatay daw ang isang tao, siya ay maging gagaya na ng isang espiritu at dito na, maghanap na siya ng bahay na gusto niya tirahan. Dito ako magtira sa bahay ng kumpare ko. Kaya kumisan, pag video, malamig ang hangin na. Nagkaparamdam si kumpare. May doon tayo paniwala, di ba? Wala, ginabulto si kumpare. Si Mari, binalikan. Kasi, kinata niya yung manok kasi. May ganun mga idea. Mayroon mga idea na kapag namatay, kapag nagiging mabuting tao ka, ma-reincarnate ka, muli ka may silang sa panibagong personalidad, o kaya magiging hayop ang iyong susunod na yugto ng buhay. Mayroon naman magsasabi na, basta iito ng buhay, hanggang gano'n na lang. Mayroon naman ng idea na purgatorio. At yan ang dala-dala ng mga Kastila dito sa atin. Pag namatay ka, punta ka sa purgatorio, at bayaran mo yung mga kasalanan mo doon, at kapag nabayaran mo na, move on ka ulit, patuloy ka hanggang makarating ka sa langit. But the Bible says, pag namatay tayo sa Hades, at kapag nandoon ka na, kahit siki pa tayong panalangin din sa lupa, gaya ng ginawa ng mayaman kay Lazaro, ng mayaman kay Abraham, pero sabi ni Abraham, andun na yung Word of God, andun na yung sulat ni Moses at ng mga propeta. Kaya mga kapatid, napakahalaga, nagbabasa ka ng Bible, para ang panampalataya mo, maging matatag. Hindi sa ano-ano mga sekta o reliyon, kundi magkaroon ka ng totoong relasyon sa Diyos. Yung panampalataya mo, kasi mahal man tayo lahat ng Diyos.
Wala siyang tinatangi. Kung may tao man, kung may isa mang tao mapahamak, labag yan sa kalooban ng Diyos. Yan ang sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, lahat binigyan niya ng pagkakataon makapagbalik loob. Dahil ayaw niya na ang sinuman ay mapahamak. Kaya mahal niya lahat ng tao. Kaso lang ngayon, nagsisiraan yung mga religious leader. Dito lang ikaw, dito ka lang maligtas. Sila, wala yan. Ay, hindi man ganyan Diyos, ang Panginoon. Mahal man niya lahat ng tao. Kahit na ikaw ang pinaka-maldito sa lupa, mahal ka ng Diyos. At kahit sa isang saglit, magbalik loob ka sa Kanya, langit ka. Eh, ikaw naman mabait. Pag hindi ka magkipag-relasyon kay Kristo, baka sa paraiso, sa purgatorio ka. Ay, sa ano ito? Sa pagdurusa. Yan ang sabi ng Bible. Kaya wala pong makapaghusga sa atin. Kasi yung tao na yun na hinuhusga mo, baka yan pa mapunta sa langit. Ikaw, nanguhusga. Ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon. So ituloy ko po mga kapatid. Ang ating naramdaman hindi nawawala sa kabilang buhay. Yung dito lang sa taas ng mundo nawawala, pero nandoon yun. Yung pupuntahan mo. So imagine. Yung mga namatay noong unang panahon, gaano nakatagal sila ngayon doon? Ilang taon ka na ngayon? 2020 na tayo ngayon. Dumating si Jesus dito sa mundo, binalik sa number 1 yung ating calendar year. Ay, marami mga kaluluwa nandun, mga million years na. Naghihintay pa ng resurrection of the dead. Na magkaroon sila ng panibagong katawan. Yan sa judgment day na yun. So isipin mo kung ang tao ay namatay at napunta doon sa pagdurusa, nagdurusa na siya ng katagal-tagal na panahon. Kaya mapalad yung mga nakarinig na mabuting balita at nag-response kagad, nagtugon kagad na ayusin ang relasyon sa Diyos. Dahil bago sila mamatay, doon sila sa paraiso, sa Hades, na lugar na kung saan inaaliw sila doon. Nasa piling sila ng Panginoon. Ang paraiso, yan din ang pinuntahan ni Jesus. Ang paraiso, yan yung sinabihan niya doon sa isang magnanakaw nakapako sa cross na sabi niya, Jesus, alalahan mo ako pag nandun ka na sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Yun na yun. Sa kabila, sa paraiso. So mga binamahal, gawin ang buhay natin. Kaya kahit na ang ating mga masabay tumanalangin dahil kung namatay ka na, ano ang biblical basihan natin na malipat na siya sa langit? Si Jesus mismo nagsabi noon. Kaya kung napansin nyo sa atin po, sa church na aking pinapastoran, ang tinuturo ko, dapat habang buhay ka kapatid, ayusin mo. Mag-ayos ka ng relasyon mo sa Kanya. Kasi kapag umalis ka na sa katawan mo, kahit ano pang panalangin namin mga nabubuhay, walang epekto yun. Ang totoo sa ating, sa kasaysayan ni Lazaro at ni Abraham, ng mayaman, yung mayaman na nandun sa pagdurusa, siya yung nananalangin para sa mga nabubuhay pa rito sa lupa. Para magkaroon tayo ng yung atensyon natin makuha, magbalik loob sa Diyos. So ito po yung mga kapatid. Kapag umalis na tayo sa ating katawan, doon na tayo pupunta. At kapag nandoon na tayo, mayroon pang isang hinintay natin, yung resurrection of the dead. At kapag nangyari ito, pagbalik ni Kristo, yung mga namatay ay muling mabubuhay. Yung espiritu na umalis sa kanila nandoon sa Hades, babalik kanila yan ang kanilang katawan, yung mga nakalibing dito muling mabubuhay. Pero yung kanilang katawan yan ay hindi nakagaya ng katawan natin may kabulukan. Glorified body. Kaya sa panahon na yun, yung Hades mawawala ng laman. Lahat ng mga spirit na nandoon, babalikan. At yung mga katawan na yan, ng mga nabuhay na yan, yan ang haharap sa paghukom. Masabi ng Bible, at titipunin lahat ng mga bansa sa harapan ng trono ng Diyos at magbibigay sulit. At dito makikita ng lahat ng tao si Kristo. Kung dati siya pinako sa cross, at ilan lang nakakita sa kanya pagkabuhay ng maguli, but this time, lahat ng mga tao sa mundo makakakita sa kanya. Siya pala ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At sa panahon na yon, yung mga lahat ng tao hukuman, yung mga buhay naman sa panahon na yon, sa isang isat mata, mababago rin ang kanilang katawan. Hindi na itong ating katawan na may kabulukan, may kamatayan. Glorified body na rin tayo. Pero mauna muna yung mga namatay. Muling mabubuhay. So yun po, saka pala magkaroon sila ng katawan. Yung nabasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 5, na tayo ay nakatira sa tuldang ito at tayo na nanabik para sa walang hanggang tulda o katawan
na inihanda ng Diyos para sa atin. Ito hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Now, ang mga tao nakipag-isa kay Kristo, ang sabi doon, mayroon silang desire, mayroon silang hangarin, nananabit sila, nagmimiti sila, naggusto nila, na magkaroon sila ng ganung buhay pagdating ng araw. Kaya mapansin nyo, ang isang taong nabago ang puso, may desire na maglingkod sa Diyos. Kung minsan, kinakantyawan yan, kung minsan, sinisiraan yan. Pero hindi mawala yung desire niya. That person wants to get closer with God. Kasi the more you get closer with God, nadadaig natin yung mga fleshly desire, yung mga makamundo, makasalanang buhay na nag-dominate sa buhay mo. Pero pag wala kang desire, ang sinusunod natin yung dictates of the flesh. Yung dikta na makalaman na damdamin. Kasi ang hinahanap natin, fulfillment ng buhay. Pero totoo niyan, hindi po nasasatisfy ang ating buhay. Kaya kung mapansin nyo, bakit nung maangkin ko na itong aking gusto, bakit parang wala naman akong gusto? Ha? Ilang buwan pa lang, sinapak mo na yung girlfriend mo, boyfriend mo. Kabibili mo lang gusto mong bike ngayon, sinasipa-sipa mo na, tinatapon mo na. Walang fulfillment, walang satisfaction. Bakit? Sapagkat walang mga bagay sa mundo ito na makapag-satisfy ng kaluluwa ng spirit mo. Ang masatisfy lang yan kapag nagkaroon ka ng totoong relasyon sa Diyos. Kaya itong buhay natin sa mundo, kahit anong gusto natin maayos na pamuhay sa mundo, there is always corruption na nag-uusbong. Magkakaroon lang ng talagang masigurado mo kapag piliin mong lumakad sa daan ng Panginoon. So ito mga minamahal, mga kapatid, lahat ng mga lakbay ito, lahat nagkasala, walang sino sa ating matuwid, lahat nagkasala. Ang magandang balita, binayaran ni Kristo ang ating kasalanan. Parang ganito, bawal mag-parking dyan. Pag nag-parking dyan, may multa, may kasalanan. Ikaw palagi nag-parking dyan, kasi wala kang ibang maparkingan, kaya lagi kang huli, multa. Pagdating ni Kristo, binayaran niya ang lahat ng pagkakasala mo dyan, pati yung batas na bawal, inalis niya. Yan ang pagtubos ni Kristo sa atin. Yung kapangyarihan ng kasalanan na naghari sa buhay natin, inalis niya. Yan ay sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. Pero mangyari lang yan sa buhay mo, kapag magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya, yung totoong paniniwala, pagtiwala sa Kanya. Hindi yung sa isip lang, kundi sa puso. Hindi sa puso. Malaman mo man yan kung totoo ka kasi minsan naghalo yung luwa at sa kasipon mo kasi gusto mong palapit sa Diyos eh. Pero yung hindi totoo, butig-butig lang yan. Parang kagaya ng tatay at saka anak. Inabutan sila ng bagyo sa laot. Sabi niya, pag patabi na maligtas na tayo, makatabi lang tayo, magsindi talaga ng kandila na parang simburyo. Alam yung simburyo, yung tabutso na malaki. Ay, sa awa ng Diyos, naligtas na pagdating sa playa. Sabi ng anak, tay, sabi mo kanina, pag nakatabi tayo, magsindi ka ng kandila na parang simburyo kalaki. Sabi ng tatay, ikaw naman nak, hindi ka marunong magbutig-butig sa Diyos. Hindi ka marunong sinungaling sa Diyos. Kita nyo yan ang ugali natin. Ganun tayo katalino. Ba't isipin mo, ang Diyos na nagbigay buhay sa iyo, ang Diyos na nagguhit ng palad mo, lukulukuhin pa natin? Kaya talagang huwag mo sisihin ang Diyos padating ng araw. Pero ganun kakamahal ng Diyos. Nagkatawang tao si Kristo para tubusin tayo. Ganun ang kanyang pagligtas sa atin. Kaya we are no longer under the law. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. At kapag totoong nanampalataya ka sa Kanya, na siya namatay sa iyong kasalanan, at tinanggap mo sa Panginoon, hari ng buhay mo, kahit na wala ka pang simbahan pinapasukan, kung saan mo man ginawa yan, ikaw lang, sabihin ko sa kapatid, kung buong puso yan, naniniwala ako, ikaw ay pinanganak na muli sa pamilya ng Diyos. Kahit wala ka pang simbahan pinapasukan. Pero kung hindi ka pa rin kinuha ni Lord, dapat humanap ka ng simbahan na doon ay lumago ka sa biyaya at pag-ibig ng Diyos kasi may mga bagay na dapat ma-change ang attitude mo. Dapat ma-change ang behavior mo in accordance to the image of Christ. Otherwise, yung nagdodominate pa rin sa iyo, yung makamundong kaisipan. Diyan tayo na i-stranded. Pero mo, naghihintay tayo hanggang sa paglago natin. Ilang taon ka na ngayon?
Dugay ka na sa Palawan, aswang ka mangyapon. Parang kang mag-inuman pa lang kami mo. Dugay ka na, di aswang ka mangyapon. Kasi alam nila, yung problema mo nung bata ka pa, problema po rin hanggang ngayon kung sinta ka na. Hindi ka lumalago. Hindi mo pa natatalo yung struggle mo. Nagyayabang ka lang. Pero kay Kristo, nababago raw ang ating buhay. Kasi binasa natin kanina, yung mga nagkakaroon daw ng desire na makaangkin ng ganung buhay, nagpupunyagi. Kaya nagkakaroon ng pagbabago ang direksyon ng buhay. Ang mundo magpapatuloy yan sa kanilang buhay. Pero ikaw nagbabago. Lumalago ka. Kung ikaw mag-asawa, dati, unang 5 taon ng pagsasama nyo, ito ang struggle nyo, pero dahil kay Kristo, lalampasan nyo yun. Malalampasan nyo yun. Dito na kayo. At yung mga problema nakikita nyo, hindi nyo na makita ulit. Nabao na. Kasi nagtagumpay na kayo. Mayroon naman nagtandaan na, wala na mga ngipon. Pero ang inaaway nila, yung mga bata pa sila, yung pinag-awayan nila hanggang sa panahon nila. Kung tingnan mo, sayang naman, ilang taon na na. Diba? Napansin nyo yun? So, ang buhay kay Kristo po, isang buhay na habang lumalalim, habang tumatagal, lalo kang na-establish. Katulad po ng isang sasakyang dagat na nakaangkla ka. Ang salitang angkla, ito po yung ginagamit ng barko na kapag makarating sila silang destinasyon, inaangkla nila yan para hindi sila maanod ng hangin. Kung walang angkla, pwede sila mapahamak, mawasak ang barko. Sabi ng Bible, ang pag-asa daw natin ay angkla ng ating buhay. At dapat ang angkla na ito ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Gaano kahalaga ang angkla? Kung ang buhay mo ay kagaya ng isang sasakyan dagat na maliit, hindi mo kailangan angkla. Hawak-hawakan mo lang yan. Kaya mo yan. Pero kung ang pangarap mo isang buhay na the big life, yung sabi ni Jesus na a life, buhay na pinagpala, buhay na a full life, yung nagtataglay ng mga pagpapalang buhay. Kapag yan ang gusto mong buhay, kailangan mo ng malaking angkla. Kasi may mga bagyo sa buhay. Habang naghihintay tayo na makaalis sa katawan natin ito, may babagyuin ka talaga. At kapag nalas yung angkla mo na yan, maaaring mapalayo ka sa tamang direksyon ng buhay mo, maaaring mapalayo ka sa mga mahal mo, maaaring mapalayo ka sa magandang mga pangarap mo, maaaring mapalayo ka sa Diyos. Maraming malapiktuhan kapag nawala ang angkla ng buhay. Kaya kita mo, kunti problema. Sa halip na ikaw ay maging matatag dahil sa problema, hindi ka tumatatag kasi wala kang angkla sa salita ng Diyos. Ang angkla mo, nakakapit sa kapwa mo, nakakapit kung sino-sino mga tao, nakakapit sa pera, nakakapit sa mga kalaywan. Okay rin yun, maganda yun. Pero, nauuga rin pag may bagyo eh. Paano? Kaya dapat habang bata ka, nakaangkla ka. Para pag dumating mga bagyo sa buhay mo, stable ka pa rin. At wala nang ibang matibay na angkla na dapat kapitan ng angkla mo ang salita ng Diyos. Ano ang dahilan? Kasi ang salita ng Diyos hindi nagsisinungaling. Ang tao nagsisinungaling. Yung laro sa politika, sinungaling lang, okay na yun. Ganun ang politika. Lalo kayo may COVID. Pasensya na kayo, may COVID ngayon, nakapututok ang gobyerno sa COVID. Tapos na. Pero ikaw, dapat nakaangkla ka sa salita ng Diyos. Dahil darating ang araw, hindi na ito COVID ang maabot ng mundo. Naniwala ba kayo? Ito yan, sinasabi ng Bible yan. Ito, style lang ito, COVID na ito. Pero pag nangyari pa ito, kayang-kayang i-control ng gobyerno lahat. Talaga nakasulat sa Bible yan. So dapat nakaangkla ka para kung umalis pa tayo dito sa katawan na ito, punta ka doon sa paraiso. Palakpakan natin ang Panginoon. God is good. Alam nyo, hindi ka mapunta doon dahil sa magandang reliyon na pasukan mo, sikat. Mapunta ka doon dahil naging totoo ka kay Kristo. Kahit
Kahit wala kang simbang pinapasukan, kasi malayo ka sa mga simbahan, pero ang puso mo totoo sa Diyos. Sisigurado ka sa'yo, punta ka doon. Pwede rin, nandiyan ka nakatira sa loob ng simbahan, pero ang puso mo, puro pa kunwari, ayun lang, bahala ka. Nandiyan pa ba kayo? Ang iba dyan, dito ka magsimba. Dito, hindi ka maligtas, dito ka lang. Sige, di, subukan mo. Pero ang mahalaga, dapat makilala mo talaga si Kristo. Magkaroon ka ng Kristo sa puso. Basahin na kayo salita. Kasi siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan niya. Walang reliyon. Ito reliyon, ito talaga tama. Sabi, sige, subukan mo. Ang mahalaga, masalubong mo si Kristo doon. Amin ba yun? Meron kung papasok mo doon, wala man ko si Kristo. Hindi ko man nakita si Kristo dito sa buhay ng mga tao dito. Wala mo, pagkakaiba. Sa buhay doon sa labas sa simbahan. Ano ba kayo? Medyo malayo na yung pinag-usapan natin. Hindi man ako galit. Sinasabi ko lang sa inyo, different angle ng buhay. Magkabarangay man tayo, magkakilalahan tayo lahat. Pero higit ang nakakilala sa atin, ang Panginoon. Mari hindi mo pakilala ang sarili mo. Gaano? Pero mas higit na nakakilala si Lord sa buhay mo. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. At may plano siya. Na habang naglalakbay ka dito, gusto niya, marating niya mo ang highest potential mo. Ano yung potential? Yung naka-install na kakayahan sa buhay mo. Sa isipan mo. Na kapag na-discover mo yan, magamit mo yan, hallelujah, iba ka. Hindi ka talunan, kundi ikaw ay magtatagumpay. Pero pag hindi mo naabot yun, yung nakatira sa puso, panay galit, hinanakit, sama ng loob, ang hirap niyan. Kapag yan ang nakatira dyan, isipin mo, yung energy na kailangan mo para makamupon ka, magtagumpay ka sa mga maraming hamon sa buhay, yun din ang energy na ginagamit mo para alagaan yung sama ng loob, hinanakit, tampo. Kaya mga kabataan mo sa pagtampo sa bahay, harurot ng motor, utusan, galit pa. Bakit? May mga tampo sama ng loob. Ito lang, ganyan naman talaga ang buhay. Pero that is not the plan of God. At alam nyo, kapag nakikinig ka ng Word of God, kung natututo ka makinig ng Word of God, yung mga kabataang tumutuloy-tuloy sa simbahan, baliit pa, lumalago sila, ay ganun pala yun. Kaya kapag dumating yung mga challenges sa buhay, natuto sila magpailalim, magsuko sa Panginoon, kaya nababago ang buhay. Nababago ang pundasyon. At kapag dumating na mayroon silang responsibilidad, kaya nilang hawakan. Kaya nilang panghawakan ng responsibilidad kasi matatag ang pundasyon ng buhay. Habang buhay tayo, habang naghintay tayo na makaalis tayo dito sa lupa. Kasi gusto ng Panginoon na sa paglalakbay mo sa lupa, magtagumpay ka. Sabi niya, everything that your hands touch will prosper and succeed. Ibig sabihin, yung God-given ability sa'yo, magagamit mo yan, at magtatagumpay ka, giginhawa pa. Pero pag hindi mo madrating ang highest potential mo, parating ka na sana doon, sa halip na kakabante ka, paatras. Kaya mapansin mo, dati, ang talino mo, pati parang hindi ko na maintindihan ito. Dati ang lawak na nakikita mo, hanggang dito na lang. Kaya iba yung nakipag-isa kay Kristo. Mga kabataan, makinig kayo. Ako'y nadudog ang puso ko makakita ko ng mga kabataan. Lalo na kung nalulung na sila kagad sa bisyo. Sayang. Tapos na in love, nag-asawa, nagkaanak. Now, pagdating na yun, iba na ang libon ng buhay. Nagkaanak. Pagpanak pa lang, problema na kagad, magkaanak pa lang kagad ng pira. Ay kung nagkatawala rin pira, magbumurahan na kayo. Kita nyo lang yan. Pero kung bata pa kayo, na iayos yan, marating yung highest potential ng buhay nyo, ang sarap mabuhay sa mundo. Palapakan natin ang Panginoon. Masarap ang buhay sa mundo. Magtagumpay kayo. At masabi niya, God is good. God is good. Pero ano man ang buhay mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon, buhay pa tayo. At hindi pa huli ang lahat. Magbalik tayo sa Kanya, balik loob tayo sa Kanya.
Manampalataya tayo. Sumunod. Yun lang. Tiwala, sumunod. Tiwala, sumunod. Hanggang sa dumating ang araw. Kunin mo tayo dito sa lupa. Praise God. Salamat. May mga magulang tayo nagmahal sa Panginoon. May mga anak na naging masunurin sa magulang, nagmahal sa magulang. Salamat. May kapitbahay tayo ng mapamaunawain, nagmamahalan, nagtutulungan. Salamat. May barangay tayo na naging mapayapa. Salamat. May mga leader tayo nagmamalasakit sa atin. Salamat sa lahat-lahat. You became thankful to God dahil naintindihan mo ang buhay. Pero sa kabilang panig, pwede na ang buhay mo puno ng sama ng loob, galit, hinanakit, inggit. Ang pagod ng buhay na yan. Ang pagod ng buhay na yan. Marami pang madama yan. Pero kay Jesus Christ ang katugunan. So ulitin ko mga minamahal, ito ang buhay. Mula nung sinilang ka, may katawan ka, binigyan ka ni Lord ng kanyang spirit, ng kanyang soul. Pag umalis ka na dyan, babalikan sa kanya. Pero hindi yan kagad doon sa langit, doon pa yan sa paraiso, sa Hades, sa lugar ng mga patay. Mayroon din naman tinatawag na Tartaros o Jehima. Yan yung impyerno. Yung mga anghel na sumama kay Lucifer na naghimagsik sa Diyos, nakabilanggo doon hanggang sa paghukom. Naghihintay pa ng paghukom yun. At yung mga namatay na napunta doon din sila kasama noon. So ngayong gabi, maaaring magtanong kayo, paano ko malaman kung saan ako punta pagdating ng araw? Ang sagot niyan, depende yan kung saan ka dumadaan. Kung dinadaanan mo patungo sa Hades ng pagdurusa, doon ka talaga. Pero kung dinadaanan mo patungo sa paraiso, doon ka rin. May dalawang daan kasi dito sa lupa. Sabi ng Bible, makitid at saka maluwag. Makitid, kukunti yung mga nakasumpong sa daan na yun patungo sa paraiso. Yung maluwag naman, mahapad at maraming mga taong gusto magdaan doon. Kaya, di ba napansin nyo, pag may gawain sa plaza tayo, religious night, mas walang tao magpunta. Pero pag nagrampa doon yung mga makamundong gawain, ang grabe, kahit bakurin mo, wala. Rakyat pa sa bako, para mo, malas. Yan ang buhay sa lupa. May katapusan. So ulitin ko, the Word of God, wala ibang hangad kundi ikaw ay mapabuti. Gusto ko na magtapos. Ulitin ko, kung gusto mo malaman kung saan ka, alamin mo kung anong daanan ang dinadaanan mo. Wala nang ibang daan kundi si Kristo Jesus. Kaya dapat, pag pumunta kayo sa church, pag pumasok kayo sa church, dapat nakikita nyo si Kristo. Habang nakikinig kayo ng mensahe, dapat nakikita nyo si Kristo, hindi yung ilong ng gawak ng microphone, tinitingnan mo. Tapos pintuan kayo ng pintuan sa katabi mo. Umuwi kayo, hindi mo nakita si Jesus. Dapat makita mo si Jesus. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. As you listen to the Word of God, sa mga kabataan, maging totoo kayo. Kapag ang isip nyo, laro hanggang mag-asawa ka, laro pa rin. Nagkaanak ka, laro pa rin. Hindi mo alam kung anong buhay. Palaki ang pangailangan, problema. Ikaw, hindi ka umunlad. Ang perspective mo sa buhay, amugyapon. But that is not the purpose of God. Bakit binigyan ka niya ng buhay? Dapat habang nagkakaedad ka, lumalawak ang iyong nakikita. Saan ka man ilagay, maging empleyado ka man ng gobyerno o magkaroon ka man ng sariling negosyo, you know how to handle it. Because you are empowered by God, by the Holy Spirit. Glory to God. Sa pamilya po ng Limit Family, lahat po tayo ay nakikiramay ngayon sa sinapit ng kanilang pamilya. Ito ang buhay. Lahat. Alam natin, isang araw, mamatay rin tayo. Nakaharap tayo sa kamatayan. Ang totoo, lahat tayo. Isang araw, aalis tayo sa ating katawan. Manglakbay na tayo dito. Mula nung magkaisip ka hanggang ngayon, hinihintay ni Lord kung hanggang kailan ka magiging seryoso sa Kanya. Katunayan, may mga panahon na sinasabi ni Lord sa iyo yan, kaso lang, i-ignore mo lang. Mayroon po isang kabataan, high school pa lang siya, naging addict na siya ng sigarilyo. Hanggang sa nagiging 35 years old na siya. Isang umaga, parang napakalakas na tinig na bubulong sa kanya na
Iwanan mo na yan, kaya mo yan. Sa loob-loob niya, pag hininto niya, pwede mangyari. That moment, mayroon siyang panampalataya, mayroon siyang conviction na yung addiction sa buhay niya, pwede naman mawawala. Pero may bumubulong din sa loob-loob niya na, saka na lang, sundanin ko na lang. Banatan mo muna ngayon. So, ang ginawa niya, sige, mas nalaig yun sa kanyang isip. Hanggang sa dumating siya ng 45 years. Naikwento niya, alam mo, minsan dumating sa buhay ko yun, hindi na nangyari ulit. Hindi ko sinunod. Kaya ito, gapos pa rin ako ng ganitong bisyo. Ayaw ko na sana nito, pero hindi ko paano. Minsan, hindi ko pa natapon kasi hindi na naman ako. That's addiction. It destroys your health. Isa lamang ito sa mga addiction sa buhay natin, mga minamahal. Pero maraming bisis ang Diyos na mungusap sa iyo, hindi mo lang sinusunod. Marami siyang ginagamit, minsan asawa mo, minsan mga mahal niyo sa buhay, kapatid o kaibigan, pero tigas ng ulo. Minsan sa simbahan, di ka nakikinig. How long? Hindi mo siya bigyan pansin sa buhay mo. Palalim ko sa inyo mga kapatid, walang makapagmalaki sa atin. Kahit marami ka pang pira, kailangan natin si Kristo. Maring nangungusap sa iyo, seryosohin mo ng relasyon mo sa Kanya. Maging totoo ka na. Anak, huwag na mag-alaga ng puro galit, hinanakit sa puso, tampo. Walang ibang mga tao masaktan, sarili mo rin. Kay Kristo lalago. Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo mo. Ngayong gabi, kung mayroon man dito na alam mo sa mga nakalipas na panahon, napalayo ka sa Diyos, ang puso mo malayo sa Kanya. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon, manalangin ako, sumunod ka sa akin sa panalangin. Balik loob ka sa Panginoon. Mayroong kaibigan si Job. Ang sabi niya, ang taong nakalimot sa Diyos ay nawawala ng pag-asa. So, the more you get closer to God, the more na naging malaki ang pag-asa mo sa buhay. Kaya kung ang ating kultura ngayon ay i-disregard ang Diyos sa buhay mo, ano ang pwede maapektuhan sa ating society today? Kahit sa Kristyanismo, kapag kinalimutan natin ang Diyos, magiging demonized tayo. Yung ating entertainment, naging puno ng kalaswaan. Alala niyo si Vice Ganda? That's true. Happening in our society today. Pero ikaw, ano yung sa puso mo? May the Lord help us. Mga kabataan, the God who gives you life, may plano siya sa iyo. Mahalin mo ang Panginoon. Worship God. Although nakatira tayo sa ating katawan, but we worship God in spirit and in truth. Our spirit worshiping God. It is our spirit, our soul who love God. Kaya sabi sa Bible, love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kapag ganyan ang buhay natin, dalago ka kapatid. Dumating mo ng bagyo sa buhay mo, nakaangkala ka, stable ka. Hindi ka malalayo sa focus mo. Hindi ka malayo sa loved ones mo. Sa mga pangarap mo, hindi ka malayo sa Diyos. Because you are founded. Nilipad ang lahat po ito mo yun. Kung ang mga mensaheng ito ay paniwalaan mo at tanggapin mo sa iyong puso. Naniniwala po ako na ang lakbayin mo sa buhay, mararating mo ang highest potential mo. Because God, who said, I will never leave you nor forsake you, mararanasan mo ang himala niya sa iyong buhay.
Hindi ka exempted sa mga challenges. Dumating ka man sa mga panahon, nasasaktan ka. Those painful experience will work for you, for your good. Because the Bible says, everything do it for good to them that love God. And I believe, mararating mo ang level ng buhay na mamamangha ka sa pagpapala ng Diyos sa iyo, pabor ng Diyos sa iyo. Yung mga tagal ng pinapanalangin mo, na sa tingin mo wala ng kasagutan, pero mamamangha ka, may mga dumarating. Nila-line up na nilo ng mga tao, pwede mo maging connection. Mga tao makasama mo para matugunan ang mga problema mo. Maaari nakaranas ka ng mga tao, niloko ka pa, pero mayroong parating, mga totoong kausap. Dahil naayos ang relasyon mo sa Panginoon. Ngayong gabi, I'd like to give you an opportunity na anyayahan si Jesus sa puso mo. Pwede kang sumunod sa akin sa maikli na panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, nanampalataya po ako sa iyo. Pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa gabi nito, nais ko pong sumunod sa iyo. Kapatid ko, panalangin na ginawa mo ng buong puso mo. I believe tonight, you got born again to the family of God. Humanap ka ng mga simbahan, saan ka man umuwi, na nagtuturo ng salita ng Diyos. Lumago ka sa kanyang biyaya at pagmamahal. Manalangin na lang po ako ngayon para sa pamilya ng Yemen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede bang awitin natin muli ang awitin na nasabing, I stand amazed. May I ask our praise and worship team to place the song. Pwede natin may flash yung awit na to. Ang awiting ito, kung ating maintindihan, ito isang patutuo ng isang taong manghang-mangha habang nakikilala niya sa Jesus. Habang naintindihan niya ang ginawa ni Jesus sa buhay niya. Na dinala ni Jesus ang bigat, ang kahihiyan ng buhay niya. Dinala natin nung sinubos siya. At nagsasabi na sa awiting ito na isang araw, pagkatapos ng ating lakbayin, lalong walang tigil ang iyong pasasalamat. Aawitin mo ang pagmamahal niya sa araw na yun na makikita mo siya ng mukhaan pagkatapos ng buhay na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I